Pasimpleng yabang lang? Na-experience niyo po ba ito kahit minsan na nakapagtanong kayo at least sarili niyo habang kinukumpara niyo yung sarili sa ibang tao? Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ng mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nilang lalaking kinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ng alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging tanong ng mga alagad ni Juan Bautista kay Kristo. "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ninyo?" Sa unang tinig ay parang inosente lamang yung tanong, walang mali siya. Pero kung pagninilayan na po natin, we'll realize na pwedeng may dating, pwedeng may malis ang tanong na ito. May yabang kumbaga. You see, ang pag-aayuno, ang pangunahin, isa sa mga pangunahing gawaing pagpapakabanal ng mga Hudyo. Kaya nga, ang pangunahin o isa sa mga pinakagumagawa nitong malimit ay ang mga Pariseo. Besides, mahirap ang pag-aayuno. Kinakailangan mong magsakripisyo, pagliliban ng pagkain nito. And during those times, stricto sila sa pag-practice nito. Kaya nga po may halong paghanga ang mga tao noon sa mga nag-aayuno na para bang yung galing-galing naman niya, disiplinadong disiplinado siya, siguro ang banal-banal niya. Pupwedeng ito ang pinanggagalingan nung tanong kay Kristo na nagsabi pang, "Malimit kaming mag-ayuno." And then came the comparison, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad mo? So, di ba? Parang pasimpleng yabang lang. Na-experience niyo po ba ito kahit minsan na nakapagtanong kayo at least sarili niyo habang kinukumpara niyo yung sarili sa ibang tao? Bakit ako laging nagsisimba? Samantalang siya, ang dalang-dalang, minsan sumasablay pa. Bakit ako, lagi ako, o regular ako nangungumpisal? Bakit siya hindi ko yata nakikita nangungumpisal? Wala ba siyang kasalanan? Bakit ako? Malimit akong mag-donate o magbigay sa simbahan. Siya, parang hindi pa yata kahit minsan. Bakit ako, kapag nangungumunyon ako, sa bibig na, sa dila ako na tinatanggap ko ang banal na Eucharistia. Pero sila, sa palad pa rin nila, hindi ba? Madumi ang palad ng tao kung saan-saan hinahawak ito. Bakit ako kapag nangungumunyon, very solemn, lumuluhod pa ako, samantalang sila, nakatayo na nga, pero parang wala pa sa puso ang pagtanggap nila kay Kristo. Bakit ako, kung magdamit ako, dissenting, I mean, Sunday is best. Nakadress pa ako. Pero siya, nakapantalon lagi kay babaeng tao. Bakit ako, pinagbubuti ko yung misa ko, pero siya parang mairaos lamang ito. Pupuwede ring, bakit ako madalas akong generous sa iba, samantalang mas mayaman siya kaysa sa akin, mas approachable ako, mas marami akong kaibigan kaysa sa kanya. Bakit ako, nagbibigay ako sa mga magulang ko, tumutulong ako sa mga kapatid ko, may time ako para sa pamilya ko, focus ako, hindi ako kung saan-saan pumupunta. May time ako para sa mga mahal ko sa buhay, hindi yung kung saan-saan ako gumagala, bumabarkada. Bakit ako ganito? Bakit sila gano'n? Sagot, wala kang pakialam. Seriously, I mean, just because someone is not doing the good things you are doing doesn't automatically mean that you are better than him or than her. Bakit? Yung ginagawa mo bang paraan, ang tanging paraan ng pagpapakabuti o pagpapakabanal? Wala bang ibang paraan? At papaano kung yung ibang paraan na yun, ginagawa naman niya na hindi mo lang nakikita, hindi lang niya pinangangalandakan talaga. Isa pa,
Ang pagiging mabuti ba ay nasa dami ng ginagawang mabuti? Na mentras mas marami ay automatic na tayo mas nagiging mabuti? Papaano kung ito'y mga patsi-patsi lang? Yung mga maraming mabuting yan ay mga patsi-patsi lang sa puso, sa pagkatao natin na hindi talaga mabuti. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Kristo na hindi dapat inatagpi ang bagong kayong lino sa lumang damit. Sapagkat mababanat lamang ang lumang damit at lalong lalawak ang punit. Gayun din naman ang bagong alak ay dapat nilalagay sa bagong sisidlang balat. Na kung ikukonekta po natin sa punto ng sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo dito, gusto niya yung pagiging tunay na mabuti. Hindi yung pagiging mabuti na patsi-patsi. O yung paggawa lang natin ng mabuti para patsihan ang puso natin, ang pagkatao natin na hindi talaga tunay na mabuti. Ang gusto ng Panginoon, pagiging tunay na mabuti ng puso at pagkatao natin so much so na dyan mag-emanate. Dyan manggagaling ang mga gawa nating mabuti. O di ba sabi ng ating Panginoon, sa puso natin nanggagaling ang mga gawaing masama. So paraphrasing that, ang sinasabi ng Panginoon, ang gusto niya, sa puso natin manggaling ang mga ginagawa nating mabuti upang ang mga ito ay maging tunay na mabuti. Sapagkat ang gagaling sa puso at pagkatao na tunay na mabuti. Kasi kung yan hindi magagaling sa pagkakatao o sa puso na tunay na mabuti, yan ay mga mabuting patsi-patsi. Kinocoveran lang, pinapatsihan lang ang katauhan natin at ang puso natin na hindi tunay na mabuti. Besides, pag patsi-patsi, part by part lang ang pinapaganda niyan. Ang gusto ng Panginoon ng kagandahan ng ating buong pagkatao, ng ating buong kalooban, sapagkat ang patsi-patsing mabuti o patsi-patsing pagbabago, hindi yan tunay na pagbabago. Kapag may mga parts sa ating buhay na hindi pa rin natin talaga sinusurrender sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin maloloko ang Panginoon pag ganyan, na dahil nagsisimba, gumagawa tayo ng mga kabutihan, iniisip nating mabuti na tayo, iisip nating maniniwala siya sa sinasabi natin, gayong sa puso natin, nandun yung ibang mga kasalanan, lalo na yung mga mabibigat na kasalanan na ayaw nating talikuran. So pinangko-cover, pinangpapatsi lang natin yung mga ginagawa nating ibang mga kabutihan. Hindi po natin maloloko ang Panginoon pag ganyan, sapagkat alam niya ang pagkakaiba ng patsi-patsing mabuti sa tunay na mabuti. Pero sa parte naman natin, pwede rin nating ma-realize ang pagkakaibang yan. Sapagkat isa sa mga palatandaan, ang tunay na kabutihan ay hindi nagyayabang. Pag patsi-patsi lang yung kabutihan, yan ang mga nagyayabang. At ikinukumpara sa iba na parang sila hindi makasalanan. Iwasan po sana natin yung disposisyon na ganyan. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo na tunay at buong maging mabuti ang ating katauhan ng ating kalooban. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam Walang kong imposible sa Kanya. may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang samo ko. katotohanan sa buhay ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo, ko. Panginoon, alam mo ang tunay na kalagayan ng aking puso, ng aking pagkatao. Maaring maloko ko yung sarili ko. Maaring lukohin din ako ng sarili ko. Maaring mapaniwala ako ng sarili ko na okay na ako. Pero ang totoo, hindi pa. Tulungan mo po ako. Convict me kung ano pa yung dapat kong baguhin sa sarili ko. Lalong-lalo na yung mga nagiging hadlang sa aking pagpapakatotoo.
At tulungan mo rin po ako na sa aking pagkita sa aking mga kahinaan, maging daan ito ng pagpapakumbaba ko. Nang sa gayon, wag ako maging mapanghusga, pagkumpara ng aking sarili sa iba, wag kong isipin na ako'y angat sa iba. Tulungan mo po ako na maging kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah! At sapagkat anong silbi ng mga buting ginagawa ko, kung ako lang natutuwa, hindi ikaw. Gusto ko ikaw, Lord, ang pinakamatuwa sa pag-isikap kong maging mabuti. Kung siya ay huling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan. At tulad nung kay Tomas kahapon, God is always patient with us. Basta, tuloy-tuloy lang ang pag-usad. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Yung katapatan niya ang mag-guide sa atin, ang alalay sa atin upang unti-unti maging totoo ang kabutihan natin. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Basta huwag kang magkukubli sa yamang, huwag kang dadako sa punto na isipin mo wala ka nang dapat ipagbago, wala ka nang dapat ipag-improve pa. Kapatid, hindi pwedeng mangyayari yon. Habang tayo nabubuhay, nasa tayo proseso ng pagbabago. At naiintindihan ng Panginoon yun, basta patuloy lamang sa pag-isumikap. Huwag nating sasayangin ang kanyang grasya, ang kanyang awa. Kung lalapit kayo sa madapaman, tayo uli, laban uli. Magpursige uli, makabuti uli. Kung lalapit kayo sa Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon magpakilanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.